Ikalima ng Hunyo taong 1879, sa Cabanatuan, Nueva Ecija, ito ang araw na guguhit sa kasaysayan bilang huling sandali ni General Antonio Luna. Tinawag siya ni Pangulong Aguinaldo para sa isang mahalagang pagpupulong, ngunit isang bitag pala ang kanyang sinusuong. Pagdating sa kumbento, sinalubong siya ng mga armadong sundalo, mga tauhan mismo ng revolusyonaryong hukbo. Tinanong niya ang isang sundalo, may utos ba ang presidente? Ngunit sa halip na sagot, isang mapanlinlang na titig ang isinukli sa kanya. Sa isang iglap, isang bayoneta ang tumarak sa kanyang likod, isang taksil na pag-atake laban sa isang bayaning general. Kahit sugatan, pinilit niyang lumaban, ngunit mabilis siyang pinagtulungang pagsasaksakin ng mga tauhan ng kawit. Traidores, ito ang kanyang huling sigaw bago siya tuluyang bumagsak sa madugong sahig. Sa edad na 32, nagwakas ang buhay ni Antonio Luna, isang mandirigmang hindi natakot sa dayuhan, ngunit tinaksil ng sariling lahi. Habang siya'y naghihingalo, isang liham mula kay Aguinaldo ang natagpuan sa kanyang bulsa, isang paanyaya sa isang pagpupulong na hindi kailanman naganap. Hanggang ngayon, ang kanyang kamatayan ay isang madilim na anino sa kasaysayan, isang paalala ng pagtataksil at politika sa panahon ng revolusyon. Ngunit hindi nawala ang kanyang diwa. Ang kanyang katapangan ay naging inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Bayan o sarili, isang tanong na iniwan ni General Antonio Luna sa bawat Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Utos nga ba ni Presidente Emilio Aguinaldo ang nangyari kay General Antonio Luna? Pakisagot sa comment section.